Kung itong ibabahagi ko po sa inyo ay totoo po nangyari. Naganap ito doon sa aming probinsya noon. Tungkol po ito sa tatlong lalaki na dumayo doon sa aming probinsya. Mga naghahanap sila ng ginto na taga Mindoro. Napadaan sila sa bahay namin at kanilang pinausap ang tatay ko. Hindi malinaw sa akin kung ano yung kanilang mga napag-usapan. Pero mukhang nagkakaintindihan naman sila. Katunayan, inimbitahan pa sila ng tatay namin na sa amin na muna sila tumuloy at kumain ng tanghalian. Nang makaharap namin sila sa pagkain, ay napansin kong mababait naman sila. Kinagabihan ng araw na yon ay sa amin din sila natulog. At nang sumunod na araw, ay umalis sila na kasama na ang tatay namin. Hindi namin alam kung saan sila pupunta. Sila lang kasi ni nanay ang nag-usap. Ilang araw din na hindi umuwi ng bahay namin si tatay. Hanggang sumapot na ng mahigit 1 linggo. Kaya nag-alala na kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Nagpatulong si nanay sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya namin para hanapin si tatay. Sumama pa nga ako noon sa paghahanap. Nilibot namin ang buong bayan pero hindi namin nakita si tatay at yung 3 niyang kasama na taga Mindoro. Eksakto 13 araw mula nang umalis si tatay sa bahay namin ay muli ito nagbalik. Hindi maipaliwanag yung kasiyahan na aming naramdaman nung araw na yon. Masayang masaya kami ng mga kapatid at nanay ko. Pero ang tatay namin ay para bang wala sa kanyang sarili at takot na takot. Napansin din namin na pumayat si tatay. Kinausap niya kami nila nanay at pilit kaming kinukumbinsi na lumipat. Kaya takang-taka kami kay tatay. Tinanong siya ni nanay kung saan naman niya balak na kami ay lumipat. Dahil sa kanyang pagkakaalam, ay yun lang ang tanging lupa na meron kami. Kaya pilit na inalam ni nanay kay tatay ang totoo niyang dahilan kung bakit gusto niyang iwan yung lupa namin at umalis. Noong una ay ayaw pang magsalita ni tatay. At mula nang dumating siya sa bahay namin ay palagi itong hindi mapakali. Madalas din namin napapansin na natutulala siya. Isang gabi, nagising ako at namalayan kong mayroong nasa may kusina namin. Dahan-dahan akong kumilos papunta doon. Nakita ko si tatay na bagay ang nakayuko at para bang mayroon itong hinahanap. Hanggang sa bigla na lang itong lumabas ng bahay. Doon siya tumaan sa pintuan namin sa may kusina. Naisip ko naman noon na baka magbabawas lang si tatay. Pagkat wala kasi kami noong palikuran. Ganun ang buhay namin noon doon sa probinsya. Nang bumalik ako sa silid para mahiga na muli at matulog, ay nawala naman na yung antok ko. At napansin kong ang tagal ni tatay. Hanggang sa mag-iisang oras na ay hindi pa rin ito nakakabalik. Kung kaya kinabahan ako. Nagpunta akong muli sa aming kusina at doon naghintay. Pero kalaunan ay nakatulog din ako sa may mesa. At nang magising ako ay malapit nang mag-umaga. Gising na rin si nanay at kasalukuyan nang nagluluto. Nang mapansin niya ako ay kanya akong tinanong kung ano daw ang ginagawa ko doon. Bakit daw ako sa pag namin natulog? Nagdahilan naman ako at sinabing nainitan kasi ako sa kwarto namin. Ayoko kasi mag-alala si nanay kaya hindi ko muna sinabi sa kanya yung mga napapansin ko kay tatay. Pati na yung ginawa nitong paglabas ng aming bahay ng alanganing oras. Kaya tumayo na ako
at iniwan ko na si nanay doon sa kusina. Nagpunta ako sa kanilang kwarto at nakita ko si tatay na nakahiga at mahimbing na natutulog. Mula noon ay madalas na akong magising ng alanganing oras at napapansin kong lumalabas si tatay ng bahay namin. At marami sa mga kalugar namin ang nagtataka kung bakit nagkakawalaan yung kanilang mga alagang manok. Hanggang isang araw ay kumalat na ang balitang may aswang daw na gumagala doon sa lugar namin at mayroon itong pinasok na bahay. Malakas ang hinala ko noong mga panahong iyon na may kinalaman ang tatay namin. Kaya sinabi ko na kay nanay yung mga napapansin ko. Pero hindi ako nito pinaniwalaan at sinabing imposible daw yung mangyari. Dahil hindi naman daw niya napapansing umaalis si tatay ng bahay kapag gabi. At palagi naman daw sila magkatabi sa pagtulog. At naging matunog ang balitang hindi lang sa lugar namin ang mayroong gumagalang aswang. Nung puntong iyon ay doon ako nagsumbong sa lolo at lola ko. Sinabi ko sa kanila yung mga napapansin kong pagbabago sa mga ikinikilos ni tatay. Sinabi ko rin sa kanila na hindi ito sumasabay ng pagkain sa amin. Na nagtataka na nga ako dahil mula nang dumating si tatay sa bahay namin, ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang kumain. Kaya duda ko kumakain ito tuwing lumalabas ng bahay namin kapag gabi. At ayaw din ito ng bawang at luya. Makita nga lang kami ni nanay na naghihiwa noon ay talaga namang umiiwas na siya. At napapansin ko iyon. Pero si nanay ay wala pa rin kamalay-malay sa mga kakaibang naging pagbabago ni tatay. Dahil sa ginawa kong pagsusumbong kanila lolo at lola, ay nagpasya silang matulog sa bahay namin ng ilang gabi. At napatunayan nila pareho na totoo yung mga sinasabi ko sa kanila. Nakita nila na lumalabas si tatay ng mga alanganing oras at ayaw nito sa bawang at luya. Kahit ng amoy lang ng mga ito ay iniiwasan na niya. At minsan ay nakita nila mismo na may bahid ng dugo ang bibig ni tatay at may balahibo pa ng manok. Dahil dito, kung kaya nagpasya na sila lolo at lola na ipatingin si tatay sa isang magaling na manggagamot na kanilang kakilala. Nung una ay tumanggi pa si tatay at sinabing wala naman siyang problema at maayos ang kanyang kalagayan. Pero nagpumilit sila lolo dahil naisip nila na baka lumala pa ang kanyang sitwasyon. Tumagal din ng halos 3 linggo ang naging gamutan at nagawa namang maagapan ng manggagamot ang kalagayan ng tatay namin. Napagaling niya si tatay. At nang bumuti na ang kalagayan ni tatay, ay dito na niya ipinagtapat sa amin kung anong totoong mga nangyari. Malayo pala ang narating nila sa paghahanap ng ginto. May pinakita daw kasing mapa sa kanya yung mga taga Mindoro at pamilyar naman siya doon sa lugar. Kung kaya nakiusap ang mga ito na kung maaari ay kanila siyang samahan. Bali si tatay ang magsisilbi nilang guide at mabahagi na nila si tatay sa anumang kanilang makukuha. Bali papartehan nila si tatay sa lahat ng kanilang makukuhang kayamanan. Kung kaya pumayag ang tatay namin dahil naisip niya na malaki ang maitutulong noon para mabago ang aming pamumuhay. Ilang araw daw silang naglakad at sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay may nadaanan silang isang kubo na ang tanging nakatira ay isa lamang matandang babae. Kwento ni tatay, mabait yung matanda. Paggabi na nung mga oras na yon, nagsisimula ng dumilim kung kaya pinatuloy sila ng matanda at pinakain. Maliit lang yung kubo ng matanda pero naisip nilang mas mainam na yon
kaysa matulog na naman sila sa labas na walang bubong. Nag-iisa lang yung silid na tulugan at tinay para lamang sa matanda. Kaya natulog sila doon sa may mesa. Pagpasok kasi sa bahay ng matanda ay mesa na kaagad na kainan at sa unan lang ay yung kanya ng lutuan. At sa kabilang panig naman noon ay yung pinakasilid at higaan ng matanda. Nang nakakaidlip na raw si tatay ay bigla na lang dumaing ang isa sa kanyang kasama tungkol sa pananakit ng tiyan nito. Habang siya naman at yung iba pa ay hindi mapakali at sila'y init na init pareho. Kaya nagubad daw sila ng kanilang mga damit. Nang tingnan naman nila yung isa nilang kasama na sumasakit ng tiyan, ay nagulat sila at naalarma nang mapansin nila ang matinding pamumutla nito. At basang-basa na umano ang buhok nito sa ulo dahil sa matinding pawis na nagbubutil-butil pa. Namimilipit ito sa sakit at yung palibot ng kanyang mga mata ay nangingitim. Sinubukan nilang pakalmahin ito at ininita nila ng tubig. Nakialam na raw sila sa mga gamit ng matanda. Nang hinahanap na ni tatay yung takore at kanya nang lalagyan ng tubig na iinitin, ay may napansin siya sa isang kasirolang nakabukas at bagya lamang natatakpan. At dahil sa kakaiba niyang napansin, ay inilapit pa niya yung kanyang mukha doon dahil na rin sa kanyang kuryosidad. Na napaisip siya kung tama ba yung kanyang nakita. Hinawakan niya yung takip ng kasirola at binuksan na niya yun ng tuluyan. At hindi nga siya nagkamali. Tama nga ang kanyang nakita. May mga daliri doon ng tao at hindi siya maaaring magkamali pagkat naroon pa ang mga kuko. At may nakita din siyang isang mata at bahagi ng ilong. At sa palagay niya, yung mga nakahanong laman loob doon ay hindi rin sa ayo, kundi sa tao. Pero sa halip na maduwal siya at masuka, ay parang natakam pa siyang bigla. Na ang dapat sana ay mandiri siya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Bigla siyang napadampot sa loob ng kasirola at sabik na sabik niya iyong kinain. At nang mapansin siya ng kanyang mga kasama, ay nagsilapitan na rin ang mga ito. At halos mag-agawan sila. At kanila na iyong pinagsaluhan. At nawala nang nararamdamang pananakit ng sikmura ng isa nilang kasama. Maya-maya ay nakarinig sila ng matinis na boses at tumatawa. Paglingon nila ay nakita nila yung matanda na nakatayo. At masayang masaya ito na sila'y pinagmamasdan. Tinanong pa sila nito kung masarap daw ba ang kanyang luto. Nasarapan daw ba sila sa kanyang putay. At pinagmalaki pa nito, may halo pa niyang laway yon na siya daw nagpasarap ng gusto dun sa pagkain na yon. Noong mga oras na iyon ay may nalalabi pang katinuan si tatay kung kaya malinaw sa kanya kung anong nangyari. Pinakain sila ng matanda ng pagkain nito at sila ay hinawaan. Ng mga sumunod na gabi ay palagi silang init na init at mga hindi mapakali kung kaya naguhubad sila. Nakakaramdam din daw sila ng matinding pangangati at kasunod noon ay parang nanunuyo ang kanilang mga lalamunan at nakakaramdam ng matinding pagkauaw. Tapos mararamdaman na rin nilang pumupulo na ang kanilang mga sikmura. Kung kaya lumalabas sila doon sa kubo ng matanda at naghahanap ng kanilang makakain at maiinom na sariwang dugo. Pero habang nasa katinoan pa si tatay, bago pa umira ng kanyang pagkaswang, ay kanya nang kinukondisyon ang kanyang isipan na hindi siya kakain o mamiminsala ng tao. At tanging mga hayop lamang ang kanyang pupuntiryahin. Nung huli ay nagdesisyon siyang layasan na yung matanda at kanyang mga kasama. Tumakas siya dahil sa pinipilit na siya ng mga itong sumama sa kanilang lakad. Pinipilit na rin siya ng mga ito na tao na ang kanyang
biktimahin. At kaya pala gusto nang umalis ni tatay sa lugar namin pagkat nag-aalala siya na baka balikan siya ng tatlo at madamay pa kami. Sabi pa ni tatay, malakas ang kanyang kutob na yung tatlo rin na yon ang napapabalitang gumagala sa gabi sa ibang bayan. At sila din malamang ang napapabalitang aswang na namamasok ng bahay. Nung huli ay pumayag na rin si nanay sa gustong mangyari ni tatay. Nilisa namin yung aming tinitiran. At gamit ang perang napagbentahan ay nagbakasakali kami sa Maynila. Nakituloy muna kami noon sa isang kamag-anak namin sa Mandaluyong. Hanggang sa may isinanlang bahay sa mga magulang ko at hindi na yon nabayaran. Kaya nagkaroon na rin kami ng sarili na matitiran. Hanggang sa nakatapos kami ng mga kapatid ko sa pamamagitan ng paglalako ng mga magulang namin ng prutas at gulay sa kariton. Hango po ito sa tunay na buhay. Naranasan po ito ng pinsan ko na naganap. Mahabang panahon na po ang nakalipas. Mga bata pa kami noon at ang pangyayaring ito ay talagang gumimbal sa aming magkakamag-anak at gayon din sa mga kapitbahay nila. Maalwan po noon ang pamumuhay ng pinsang kong si Michael. Nakakangat po sila sa buhay dahil ang mga magulang ay maganda ang mga trabaho. Kapwa kasi nakapagtapos ang mga magulang niya sa kolehiyo at pareho din nagtamo ng karangalan. Ang tatay po ni Michael ay isang sikat na engineer ng mga panahong iyon, habang ang nanay naman po niya ay isang certified public accountant. At sa maikling panahon lamang ay naging manager na agad ito ng bangko. Maganda at malaki ang bahay nila, kumpleto sa gamit at mayroon din silang sasakyan. Nag-iisang anak lang nila si Michael. Isang araw ay nabalitaan namin na nakabili na naman sila ng lupa at kasalukuyang pinapatuyuan ng kanilang pinakamagiging bahay bakasyunan. Kaya hanga talaga ang mga magulang ko, maging ang iba pa naming mga kamag-anak sa talino at sipag ng magulang niya. Minsan nga ay naririnig ko ang aking tatay noon na nanghihinayang pagkat hindi siya nagtapos ng kanyang pag-aaral. Ngunit masaya siya at hindi naman niya talaga iyon pinagsisisihan. Dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang ginawa kung kaya nakapagtapos at nagkaroon ng magagandang buhay ang kanyang mga kapatid, kabilang na dito ang tatay ni Michael. At taas loob siyang pinagmamalaki ang kanyang mga kapatid at masaya siya para sa tagumpay nila. Pero isang araw ay nagulantang na lang kami dahil sa isang masamang balita. Natatandaan ko pang natulala ang mga magulang ko at nabitawan pa ni nanay yung hawak niyang baso, dahilan para ito po ay mabasag. Hindi sila kapwa makapaniwala ng tatay ko nang kanilang matanggap ang telegrama. Pinasok umano ang bahay nila Michael ng mga magnanakaw at walang awang pinatay ang kanyang mga magulang. Nakita ko ang matinding lungkot sa unang pagkakataon sa mukha po ng tatay ko dahil mahal na mahal niya talaga ang kanyang mga kapatid. Nagpasya kaagad sila noon ni nanay na lumuwas ng Maynila at kahit di sapat ang kanilang hawak na pera ay bumiyahe sila. Gumawa sila ng paraan ni nanay. Nangutang sila doon sa binibentahan namin ng kopra. Gusto ko rin nga sanang sumama noon, ngunit naisip kong makakadagdag lamang ako sa kanilang mga gastusin at wala rin mag-aasikaso sa mga kapatid ko, gayon din sa mga alaga naming hayop. Makaraan ng mahigit 1 linggo ay dumating na rin sila at kanilang isinama si Michael. Ibinenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at inilagak sa bangko
para ilan sa pinsang ko. Walang imik si Michael nang dumating sa bahay namin. Bagay na akin namang naintindihan. Sabi ng mga magulang ko, nang dumating daw sila sa Maynila ay gano'n na talaga ito. Hindi nagsasalita at lagi na lang nakatulala. Matinding trauma daw kasi ang dinanas nito. At iyon ang naging masamang epekto sa kanya. Sa abot ng aming makakaya ay inasikaso namin si Michael. Hindi naman siya mahirap alagaan dahil nagagawa naman niya yung mga kayang gawin ng isang normal na tao. Ang pinaka-problema lang talaga sa kanya ay yung hindi niya pagsasalita at lagi na lang nakatingin sa kawalan. Kaya awang-awa talaga kaming magkakapatid sa kanya. Pero isang araw ay nagulat na lang ako nang marinig ko itong may sinabi. Kaya agad ko siyang nilapitan at tinanong ko ito kung anong kanyang kailangan. Tumingin siya sa akin. Tinitigan niya ako ng matagal. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha at nanlaki rin ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bigla niyang tinakpan ang kanyang mukha at sumiksik ito sa sulok at bigla na itong humagulgol. Ramdam ko yung matinding takot na bumabalot sa kanya noong mga oras na yon. Tinawag ko yung isang kapatid ko at inutusan kong magdala ng tubig. Pinakalma ko si Michael, inalo ko siya at sinabing naroon lang kami para sa kanya. Sinabi ko rin na walang mananakit sa kanya hanggang sa dahan-dahan nang humina yung kanyang pag-iyak. Pero nakasubsub pa rin ang kanyang mukha sa mga tuhod. Hindi na muna ako nagsalita. Hinayaan ko na lang muna siya. Di nagtagal ay nag-angat na rin siya ng kanyang ulo. At bigla siyang may sinabi. Rinig na rinig ko iyon. Halimaw. Yan mismo yung katagang sinabi niya. At bigla na naman niyang isinubsob ang mukha. At umiyak na naman ito, pero mas mahina na. Palagay ko ay lagi niya pa rin naiisip yung nangyari sa kanila ng mga magulang niya. Nang dumating sila tatay kinagabihan noon, ay sinabi ko kaagad sa kanila yung magandang balita na nagsalita na si Michael. Kaya natuwa naman ang mga magulang namin. Pero nang tanungin nila ako kung anong sinabi ni Michael, ay bigla akong natigilan. Nawalang bigla yung saya sa aking mukha dahil nag-alala ako. At ganun din ang nakita ko kanila tatay nang hindi kaagad ako nakasagot. Tinanong nila ako kung ano ang problema. Sinabi ko naman sa kanila na hindi maganda yung salitang binanggit niya. Lalo naman silang nasabi na malaman kung ano iyon. Kaya nang tanungin nila akong muli ay sinabi ko na. At tulad ng inaasahan ay nagulat at nabigla sila. Hindi nila inaasahan na yun yung salitang bibig kasi ni Michael. Kaya napaisip sila kung bakit yun ang sinabi nito. Biglang naging malikot ang isip ni nanay at tahasa niyang sinabi na baka iyon yung nakita niya nung gabing pasukin ang kanilang bahay. Napapuntong hininga naman noon si tatay at nakapatingala. Napaisip siya sa katagang sinabi ni Michael na magitan sa amin ang ilang minutong katahimikan. Hanggang sa muli nagsalita si tatay at patanong na sinabi, hindi kaya aswang ang ibig niyang sabihin. Biglang nanlaki ang mga mata ni nanay at napabulalas ng mga katagang, Diyos ko po. Dahil naniniwala po talaga kami sa mga aswang pagkat mayroong aswang doon sa probinsya namin. At naalala nila yung mga naging usap-usapan doon sa burol ng mga magulang ni Michael. Binabanggit kasi ng mga tao na unang nakakita
yung ayos ng kanilang mga katawan. Ganon din yung matinding pinsala na tinamo nila na para sa kanila ang makakagawa lamang daw noon ay yung mga taong wala sa sariling katinuan. Lumipas pa ang maraming araw. Mabilis na nagdaan ang mga oras hanggang sa dumating na yung punto na nagsasalita ng muli si Michael. At dito na niya ikinuwento sa amin kung ano talaga ang totoong nangyari. Sabi ni Michael, nang matapos ang bahid bakasyonan nila, ay naisipan nilang magpunta doon at manatili ng ilang araw. Nagpaalam ang mga magulang niya sa kanya-kanyang pinapasukang trabaho. Nang dumating sila doon sa bahay, ay may nakausap na isang babae ang mga magulang niya. Panay daw pa silang tingin ito sa kanila, kung kaya kanila na itong nilapitan. Nagtanong daw sa kanila yung babae kung sila ba yung may-ari ng bahay at kung doon na ba raw sila titira. Kung kaya kanila namang sinabi yung totoo sa babae na sila ay magbabakasyon lang. Mabait yung babae, kung kaya madali nila itong nakapalagayang loob. Bata pa raw ito, sabi ni Michael. Sabi ni Michael, ang edad ng babae ay naglalaro lamang sa 22 hanggang 25 anyos. Sa pag-uusap nila ay nalaman ng mga magulang ni Michael na wala pala itong trabaho at naghahanap. Kung kaya, kanila itong inalok na maging kasambahay nila. Mabilis namang pumayag yung babae at nagkasundo sila. Sabi ni Michael, nang ikalawang araw na nila doon, habang naglalaro siya sa labas, ay may nakita siyang dalawang lalaki at nakita din niya na kinakausap ito ng kanilang kasambahay na nagpakilalang si Gloria. Mabilis lang umano nag-usap ang mga ito at napansin niyang parang may gusto yung lalaki, pero hindi pumayag si Gloria. Kung kaya nagalit ito at umalis na sila. Nang ikatlong araw na nila doon, ay nakita niyang muli yung dalawang lalaki at kinakausap na naman ng kanilang kasambahay. Kaya sinabi na raw niya yon sa mga magulang. Sinabi niyang may pumupuntang mga lalaki at kinakausap ni Gloria. Kaya tinanong ng mga magulang niya ang kanilang kasambahay tungkol doon. Sinabi naman nito na kapatid niya yung isa at nangihiram lang ng pera pagkat wala ng panggasto sa kanila. At dahil sa likas na mababait ang mga magulang ni Michael, kung kaya pinahiram nila ng pera si Gloria at sinabing ibigay iyon sa kanyang kapatid. Pero kinagabihan ay nalaman na nila kung ano ang totoo, na hindi niya pala iyon kapatid at hindi rin pera ang dahilan ng ibinupunta nito, kundi ang katawan nilang mag-anak, pagkat aswang pala sila. Pinasok ang bahay nila ng tatlong lalaking aswang. Narinig na lang niya yung mga malalakas na sigaw ng tatay at nanay niya doon sa ibaba. Biglang nagkagulo. Maya-maya ay bumukas ang pinto at biglang pumasok si Gloria. Itinakas siya nito, pero hindi nakaligtas sa kanyang mga paningin yung kalunos-lunos na sinabit ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga aswang. Nakita rin niya ang kanilang mga totoong anyo at sinabi sa kanya ni Gloria na hindi niya iyong gusto, na siya ay napilitan lamang. Wala siyang magawa pagkat hindi niya sila kaya. At ito rin pala ay isa ring aswang. Inilayo siya nito mula doon sa bahay at dinala sa himpilan ng pulisya. Si Gloria na rin ang nag-report tungkol sa nangyari sa bahay nila at sinabing pinasok sila ng mga masasamang loob. At matapos iyon, nang makahanap ng tiyempo, ay tumakas na rin ito at iniwan na siya. Kung kaya iyon ang lumabas sa investigasyon, pagnanakaw ang siyang motibo.
At dahil biglang nawala yung kanilang kasambahay, kung kaya kasabwat ito. Tumugma naman yung ibang resulta ng naging investigasyon. Dahil may nawawala talaga mga gamit at totoong kasabwat naman talaga yung kasambahay nilang si Gloria. Pero ang pangunay na totoong dahilan ay hindi naman talaga pagnanakaw, kundi ang pagkain sa kanilang mga katawan at aswang ang mga salarin. Yan ang wala at hindi lumutang. Pero paano nga ba paniniwalaan yung ganitong uri ng mga pangungusap? Gayong ang karamihan sa atin ay hindi naman naniniwala sa pag-ira ng mga ganitong uri ng nilalang. Nais ko lang po sanang ibahagi itong naging karanasan ko. Nangyari po ito nung namamasukan pa ako bilang reviser sa isang malaking kumpanya ng garments noon. Dalaga pa po ako noong mga panahong ito at nakikitira ako sa bahay ng tiyahin ko. Yung pabrika na pinapasukan ko ay malaki. Malawak din ito sa loob at malapad ang bakanting lote. Bali nasa may dulo po ito na pinagawaan talaga ng sariling kalsada papasok. May mga 5 minuto din mahigit ito lakarin mula sa labas. At walang ibang nakatayo sa lugar na yon. Walang bahay o anumang establishmento. At madilim kapag gabi doon sa lugar na yon. Dahil wala man lang poste ng ilaw. Kaya nagbabaon talaga kami ng sariling flashlight. Minsan kasi ay pinag-o-overtime kami, lalo na kung rush ang aming ginagawa. Minsan, nang malapit na kaming umuwi, ay isa ako sa nilapitan ng aming supervisor at sinabihan na kailangan kong mag-overtime. Dahil naka-schedule for delivery sa kinabukasan yung ipapagawa sa amin. Pumayag naman ako dahil wala naman akong ginagawa pagdating sa bahay ng tiyahin ko. Isa pa, malaking karagdagan din niyon sa aking sasahurin. At mabait yung manager namin. Kapag ganong gagabihin talaga kami, ay inililibre nito kami ng hapunan. Nagpapaluto ito sa kantina namin ng pagkain. Pero nung gabing iyon, ay hindi ko talaga akalain na sangkaterba pala yung aming gagawin. Kung kaya, inabutan na talaga kami ng alanganing oras bago natapos. Bali marami naman kaming pinag-overtime. Kung kaya, wala namang problema sa akin. May mga makakasabay ako paglabas. Nang papalabas na kami ng compound, ay isa-isa na kaming chinek ng gwardyang naka-duty at lumabas na sa may gate. Kasunod kong lumabas noon si Ate Virgie. Bali siya ang itinuturing kong kaibigan. Magkatabi kami nito sa station namin. Kung hindi ako nagkakamali, ay parang pang-5 ako mula sa hulihan na lumabas. Ngunit nung naglalakad na kami, ay biglang napahinto si Ate Virgie at nagpahintay. Hindi daw niya makita yung kanyang flashlight. Huminto naman ako at hinintay siya. Nang natagalan ito, ay bumalik ako at lumapit sa kanya. Naabutan ko itong hinahalungkat ng kanyang bag. Kaya akin iyong inilawan ng hawak ng flashlight. Sinabihan ko siya na flashlight ko na lang yung aming gamitin at tumakad na kami. Pero patuloy pa rin ito sa paghahalungkat sa kanyang bag. Makaraan pa ng ilang sandali ay sumupo din ito sa paghahanap sa loob ng bag niya. At kinapitan niya ako sa braso, sabay sabi ng tara na nga. Pagtingin ko sa harapan ay ang liliit na ng mga katrabaho namin. Malayong malayo na sila mula sa amin. Kaya may pagmamadali ko lang iniyakbang
yung aking mga paa. Pero nagulat ako at biglang napatigil nang makakita ako ng figura ng isang tao na nasa may gilid namin, mga ilang dipa lang ang layo mula sa amin. Napakapit din akong bigla sa braso ni Ate Virgie at wala sa loob kong tinanong siya kung ano iyon. Inayos pa muna nito yung suot na salamin at medyo inilapit pa ang mukha at sinisipat na mabuti yung aking nakita. Himado yung katawan ng tao na bagyang nakayuko at nakabante ang katawan. At kapansin-pansin na may kahabaan ng mga kamay nito kumpara sa mga karaniwang tao. Dahan-dahan kaming napatras ni Ate Virgie at nang mapansin kong susugod na ito, ay naglakas loob na akong ilawan nito at itinapat ko talaga yung liwanag ng flashlight sa kanyang mukha. Bagay na ayoko sanang gawin talaga dahil sa natatakot ako. Pero wala na akong maisip pa na ibang paraan. At mabilis na kaming tumakbo ni Ate Virgie nang makita kong nasilaw ito. Tumakbo kaming pabalik sa pabrika na ilang hakbang lang ang layo sa amin ng gate at humingi kami ng tulong. Nagtatatalo na kaming dalawa habang sumisigaw ng saklolo at paulit-ulit kong sinasabi na may aswang. Dahil nakita ko talaga ang nakakatakot na itsura noon. Maya-maya ay bigla namang nagbukas din yung gate at tinanong kami ng gwardiya kung ano ang problema. Pero bago namin sinagot ang kanyang tanong, ay pumasok na muna kami. Sinabi ko sa gwardiya na nakakita kami ng aswang. Natawa naman ito sa amin at sinabing baka rapist, hindi aswang. Di pa kasi gaano uso noong mga panahong iyon ang mga adik at sikat noon ang mga rapist. Kung kaya rapist ang nabanggit niya. Dumungo ito sa may gate at kanyang inilabas ang kalahating katawan upang sumilip. At nang hindi pa ito makontento, kanya nang inilabas ng tuluyan ang sarili at pinailaw ang kanyang hawak na flashlight. Inilawan niya ang buong paligid pero wala naman daw siya nakita. Kung kaya, lalo itong hindi naniwala sa akin. Nang tanungin ng gwardiya si Ate Virgie kung kanya rin bang nakita yung sinasabi kong aswang, ay bigla itong umiling at sinabing nakitakbo lang dahil sa nataranta, dahil na rin sa naging reaksyon ko. Kung kaya lalo akong pinagtawanan ng gwardiya, inasar pa ako nito at sinabihang bawas-bawasan ko raw ang pagkakape. At ang kape daw ay kinakanaw sa tubig at hindi pinapapak. Sa inis ko ay inismirang ko ito at inirapan. Sinabihan niya kami na lumabas na at umuwi, pero nagpumilit akong manatili doon dahil na rin sa tindi ng aking takot. Pagkat hindi ako maaaring magkamali, nakita ko talaga yung aswang. Maya-maya ay nakita kong papalapit sa aming direksyon yung anak ng may-ari ng pabrika. Nagtaka ito kung bakit naroon pa kami. Akala daw niya ay nakauwi ng lahat ng mga empleyado. Magsasalita sana ako para magpaliwanag, pero inunahan ako magsalita nung atinanta atong gwardiya. Pero salamat pa rin sa kanya dahil pinagbuksan niya kami. Sinabi niya doon sa anak ng inject na babae yung problema namin at yung pinakadahilan kung bakit naroon pa rin kami. Di malaman ng amo namin kung maniniwala ba siya o hindi. Hanggang sa nagdesisyon itong isabay na kami palabas. Tamang-tama naman daw dahil pauwi na rin siya. Nag-alala ito sa amin dahil maaga pa ang pasok namin sa kinabukasan. Kaya kailangan na raw namin makauwi upang makapagpahinga. At ganun nga ang kanyang ginawa. Isinakay niya kami sa kanyang kotse at inahatid kami mismo sa sakayan.
Nagpasalamat kami ni Ate Bergie at umalis na rin ito. Kinabukasan, nang papasok na ako sa pabrika, ay nagtaka ako kung bakit ang daming tao. Narinig ko mula sa mga usap-usapan ng mga kapwa ko trabahador na pinatay daw yung gwardiya at love triangle daw ang nakikitang anggulo. Pinatay daw ito ng dating nobyo ng kanyang kinakasama at grabe daw ang galit dito dahil winakwak talaga ang dibdib at iyan. At hinihinala pang kinuha ang ibang parte ng laman loob nito na nakapagtataka naman kung paano nila nalaman na dating nobyo ng kinakasama nito ang may gawa. Kayong wala namang nakakita sa gumawa noon sa gwardiya. Maya-maya ay nagulat ako nang makita ko yung anak ng may-ari ng pabrika na nagatid sa amin noong nagdaang gabi. At kumakaway ito. Nakala ko pa nga noong una na baka hindi ako, kung kaya nakapalingon pa ako sa aking likuran. Pero nung tumingin ako muli sa kanya ay sumenyas ito at itinuturo niya ako. Sapat na yon para maintindihan ko na ako pala ang siyang kinakawayan talaga nito. Kung kaya lumapit naman ako sa kanya. Pagkalapit ko sa kanya ay agad niya akong hinawakan sa braso at para bang may lihim kaming pag-uusapan. Marahan niya akong hinila papasok sa kanyang opisina at pagkapasok namin doon ay kagad niyang isinara ang pinto. Unang tanong niya sa akin ay kung totoo bang may nakita akong kakaiba kagabi. Nakaagad ko namang sinagot at sinabi kong oo, aswang po, sabi ko pa. Pero bigla nitong inilagay ang kanyang hinduturo sa harap ng kanyang labi at para bang sinasabi niya sa akin na huwag kong babanggitin ang salitang iyon at tinaan ko lang ang aking boses. Muli ito nagsalita at ipinalarawan sa akin yung aking nakita. Ano daw ang itsura nito? Kung kaya, akin namang nilarawan sa kanya. Base na rin sa natatandaan ko. Bigla itong napabuntong hininga at napatingin sa ibang direksyon. Nang muli itong umarap sa akin, ay nakiusap ito na huwag ko na raw ipagsabi sa iba yung tungkol sa aking nakita. Dahil ayaw daw nilang maapektuhan yung kanilang negosyo. Bibigyan daw nila ako ng pabor kung susundin ko ang kanilang pinapakiusap. Tumangulang naman ako at kanya na akong pinalabas. Nung araw na yon ay wala kami naging pasok dahil nagsasagawa ng investigasyon doon sa lugar. Nalaman ko mula sa amo namin na nakita pala ng nanay niya yung nangyari sa gwardiya. Tumutugma ang pagkakalarawan ko sa description ng kanyang ina. Gumawa na lang daw sila ng istorya at ginawang anggulo ang ukol sa naikwento nito sa kanyang kapalitang gwardiya ukol sa kanyang kinakasama. Nangako din naman sa akin yung anak ng may-ari na gagawa sila ng paraan para maproteksyonan kami at hindi na maulit pa yung ganong insidente. Pero makalan ng ilang araw ay nagdesisyon na akong umalis at lumipat na lang ng ibang mapapasukan dahil na rin sa sobrang takot ko. At makalan ng ilang buwan ay napalitaan ko na lang na nagsara na yung kumpanya. Sabi, lumipat daw ito ng ibang lokasyon. Sabi naman ng iba, may naalas daw yung pamilya ng may-ari. May isang bersyon naman na marami daw mga empleyado nila na nag-aalisa na dahil sa may nag-aabang sa kanilang paglabas. Basta marami daw binibigay na dahilan. Pero naman ang dahilan nila, basta ako, alam ko kung anong totoo. Dahil sigurado ako sa akin nakita nung gabing iyon. Ang kwento ko po ito
Pero totoo po ito at nasaksihan ko po mismo. Yung kapatid po ng nanay ko noong mga panahong iyon ay binata pa lamang. At mahilig po talaga itong magpunta sa kung saan-saan. Minsan, umuwi ito sa bahay namin ng tahimik lang. At hindi po talaga umiimik. Sa amin po kasi siya nakatira noong mga panahong iyon. Nagtaka po talaga kami noon kung bakit napakatahimik niya. Hindi naman po kasi siya ganon at talagang masayahin. Lagi pa nga ito nagpapatawa. Pero nung mga oras na iyon, hindi talaga siya kumikibo. Kinagabihan noon, nagulat ako nang ako ay magising at makita ko siyang nakatayo doon sa may balkonahe ng bahay at hindi gumagalaw. Nang lapitan ko siya, nagtaka ako dahil nakadilat naman yung mga mata niya pero parang nakatingin siya sa kawalan at wala pa rin siyang kibo. Ihihisa na ako noon pero dahil nga sa nakita ko siya, kaya nilapitan ko muna. Tapos, ang isa pang bagay na nakapagtataka, bukod sa wala siyang katinag-tinag at parang hindi talaga kumukurap, ay napansin kong yung palibot ng kanyang mga mata ay nangingitim na. Kaya dahil doon, kahit plano ko nang pansinin siya, ay nagdalawang isip pa rin talaga ako. Sa halip, ay nagpunta ako sa kwarto nila nanay at ginising ko sila. Sinabi ko na naroon si Tio Ando na nakatayo sa may balkonahe at walang katinag-tinag. Magkasabay na lumabas sila nanay at tatay ng kanilang silid at agad na pinuntahan si Tio Ando. At maging sila ay nagulat nang makita nila ito. Wala talaga kaming kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Tinulungan nila itong dali sa kanyang kwarto at doon ay kanila itong iniga. Hindi naman ito tumutol o nagpumiglas. Parang wala ito sa kanyang sarili na naging sunod-sunuran lang din naman sa mga magulang ko. Nang may ayos na nila nanay yung kanyang kapatid, ay bumalik na rin ako sa aking silid at natulog na. Pero bigla kaming ginulat ng malalakas na sigaw noong mga madaling araw. Di ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog. Naalimpungatan talaga ako dahil sa malalakas na sigaw na iyon na aking narinig na nagmumula sa silid ni Tio Ando. At walang dudang siya yung sumisigaw. Pero napansin kong parang hindi niya boses iyon pagkat malaki at garalgal. Akala mo nga ay galing sa ilalim ng lupa nagmumula yung tinig. Nakakakilabot talaga iyon. Na kahit ngayon kapag akin yung naaalala ay tumatayo talaga mga balahibo ko sa katawan. Naramdaman ko na lang yung mga nagmamadaling yabag papunta sa kwarto ni Tio Ando. Sila nanay, agad kong naisip. Kaya tumayo na rin ako at sumunod. Pero nagulat ako sa aking nasaksihan. Halos mabali ang dalawang braso ni Tio Ando dahil sa itsura noon. Para bang may kung anong pwersa na umihila noon papunta sa kanyang likuran. Pero parang hindi rin naman siya nasasaktan. At ang kanyang isinisigaw ay ang mga katagang ako ang iyong paniwalaan. At hindi lang yon, ang mas nakakakilabot pa ay yung sinasabi niya rin ng paulit-ulit na wala raw Diyos. Nangapal talaga ang mukha ko nang aking marinig iyon na namutawi sa mga labi ng kapatid ng nanay ko.
Naisip kong nababaliw na yata ang kanyang kapatid. At may isa pa palang bagay akong natatandaan na talagang napakahirap paniwalaan kung hindi mo mismo nakita. Ito ay yung kanyang pagkakatayo at para bang may bumubuhat sa kanya o umaalalay. Dahil hindi siya talagang nakatayo ng tuwid. Nakapalis ang posisyon ng katawan niya na yung kanyang mga kamay ay parang hinihilap palikot. Tapos yung kanyang mga paa ay bagya lang na nakasayad sa kanyang higaan na katre. Na kung iisipin mo talaga ay para ba itong nakalutang. At yung kanyang mga mata ay puti ng lahat at walang tigil. Saka katuloy yung kanyang laway na napakalapot noon at hindi karaniwan. Pagkat bukod sa makapal ay parang gatas ang kulay. Sinubukan nila nanay na siya ay maihiga na nung una pa nga ay nagpupumiglas pa ito. Pero kalaunan ay kanila din naman itong napasunod. Kahit ayaw ng mga magulang ko ay kanila itong ginapos. Tandang-tanda ko na Lunes Santo pa nga nung mismong araw na iyon. At matapos nga nilang maigapos si Tio Ando ay makailang beses pa itong nagpumiglas hanggang sa bigla na lang rin itong huminto. Bumalik na ako sa aking silid noon pero sila nanay ay nanatili sa kanyang silid at ito ay kanilang binantayan. Nang sumunod na araw ay nagpasya na silang patingnan na ito sa isang albularyo. Pero bago pa makapasok sa silid ni Tio Ando, yung matanda ay nagsabi na itong napakalakas umano ng puwersa ng kadiliman na kung magpipilit siya ay baka yun na ang kanyang kamatayan. Baka daw yun na ang kanyang katapusan. Kaya humingi ito ng paumanhin at nagpaalam. Wala naman ang nagawa ang mga magulang ko kundi ang hayaan ng umalis yung matanda. Nung araw na iyon, Martes Santo, ay kapansin-pansin na ang mga poknat ng chewing ko sa kanyang ulo. Dahil para ba itong galising aso na walang tigil sa pagkamot sa kanyang ulo. At kung bakit sa napakaikling panahon ay tila ba ang laki na kaagad ng kanyang ipinagbago, lalong-lalo na yung kanyang mga kuko na napakadumi at nangingitim. Na nang sumunod na araw, Miyerkules Santo, ang iba sa kanyang mga kuko ay nangatanggal na lang ng kusa mula sa kanyang mga daliri. Kaya noong mga panahong iyon ay hirap talaga akong makakain. Pagkat paulit-ulit na sumasagi sa isip ko yung kalagayan at sitwasyon ni Tio Ando. Hindi ko talagang magawang makakain pagkat nandidiri talaga ako kapag aking naaalala yung mga nakikita ko sa kanya. At makailang ulit ko itong nakitang lumutang mula sa kanyang higaan na pinipigilan siya nila nanay at tatay. Nung huli ay nalalaman namin kapag sinasanipan na ito dahil nagsisimula na magbago yung kanyang boses. Nagiging malaki iyon at garalgal. Bukod doon, may mga binabanggit ito ng mga pangyayari o di kaya mga bagay na may kinalaman sa mga taong nakapalibot sa kanya. At ang nakakamangha, ito ay mga bagay na masasabi mo sikreto o di kaya mga pangyayari na tanging yung tao lang na yun ang siya nakakalam. Kaya nasisiguro namin na may sumasanib na sa kanya kapag ganon. At hindi basta-basta ang sumasanib sa kanya. Dahil walang kakayahan
ang mga karaniwang elemento patungkol sa mga ganong bagay. Pero ang Diablo ay may kakayang malaman kahit ang pinaka tinatago-tago mong sikreto. At itong paulit-ulit niyang binabanggit na dahil doon ay nagkaroon pa nga ng hidwaan ang mga magulang ko. Agad sinabi ni Tio Ando nang saniba na siya ng Diablo na may kinalolok ang babae ang tatay ko, na hindi talaga iyon pinalampas naman ng aking nanay. Kung kaya ilang araw din silang hindi nag-imikan. Nang Huwebes Santo na, may nilapitan si nanay na isa pang manggagamot. At sa pagkakataong iyon ay hindi ito natakot at sinabing gagawin niya ang lahat. Pero masasabi kong muntik na magkamali ang manggagamot sa pagtanggap ng obligasyon na iyon, dahil hindi talaga biro ang kanyang kaharap. Kahit wala pa ako gaanong alam tungkol sa mga bagay na iyon, ay ramdam ko kung gaano kalakas yung masamang espiritu na lumulukob sa tuwing ko, na sa isang iglap ay nakita ko kung paano mapunit at magkasugat-sugat ang mga balat ng kapatid ni nanay, ay hindi pa naman basta karaniwang sugat lang, na makikita mo talagang bumubuka iyon at malalim ang ginagawang iwa, at yung kanyang mukha ay mabilis na umumpak at tila ba agad na nabulok ang kanyang mga ngipin. At kapag nagsasalita ito sa malaking tinig, ay nagtatalsigang talaga ang makapal na laway nito. Nung araw din mismo na yon, Huwebes Santo, ay nakipagmatigasan yung manggagamot sa Diablong sumasanib sa tuwing ko. Makailang beses ko itong narinig na bumigkas ng salitang Latin, pero ipinapalig sa kanya yung malaking boses na iyon, na nakikita talaga naming nalilisik pa ang mga mata ni Tio Ando habang nagsasalita siya, na kanya rin sinasabi at ibinulgar yung mga maitim na lihim ng manggagamot, pero hindi naman ito nagpadala at nagpatinag. Nakipag-toast talaga siya doon sa Diablo. Halos mapuno na ng palmot ng chewing ko yung paligid ng kanyang dingding, dahil sa kanyang mga kuko na natitira sa kamay, na sa tuwing kanya iyong gagawin ay nangingilot talaga ang ngipin ko. At masasabi kong napakatuso at mapanlin lang nung sumanib sa tuwing ko, na nagsasalita pa ito sa napakaraming lengguwahe. Kaya masasabi mo talagang hindi iyon karaniwan o pipitsuging elemento lamang tulad ng mga engkanto o maligno. Kaya nahirapan din talaga yung manggagamot. Nang sumunod na araw ay Biyernes Santo, matindi ang naging sagupa nila. Nagpapalitan sila ng mga salitang Latin, na magtataka ka talaga pagkat paano namang nalaman ni Tio Ando yung mga ganon kung walang sumasanib sa kanya, na siyang nakakaalam ng mga bagay na yon. Pero sa tuwing hawa ka ng manggagamot yung sentro ng kanyang noo at uusalan, ay namimilipit talaga ang chewing ko at humihina kayong boses. Palatandaan na kanya ring iniinda iyon, hanggang sa paaminin na ito ng manggagamot tungkol sa kung ano ang tunay niyang pangalan. Pero matigas talaga yung sumanib sa chewing ko. Hindi niya talaga ito mapilit, at tinatawanan pa nga siya nito pagkaminsan, hanggang sa inusalan na ito nung matanda ng isang matindi para aminin na ang kanyang pangalan. Pero salip ay biglang napayuko si Tio Ando, at maya-maya pa ay nasuka na ito, at
nagulat talaga kami lahat nang makita namin ang unang pako na lumabas mula sa kanyang bibig. Isa iyong sinaunang pako. Malaki iyon at mahaba. Kung kaya nakapagtataka kung paano iyon naman mapupunta sa loob ng katawan ng kapatid ng nanay ko. Hindi naman tumigil sa pagpusal yung manggagamot at may muling lumabas mula sa kanyang bibig na isa pang pako. Hanggang sa 3 pako ang kanyang isinuka na nangilabot talaga kami pagka nung araw na iyon ay Biyernes Santo na at para talaga nakakahawig sa pakong ginamit noon ng mga Hudyo. Is ko lang rin ibahagi itong nakakatakot na karanasan ko noong ako po ay bata pa. Ang pangunahin ko pong motibo kung bakit ko nais na ibahagi itong aking karanasan ay para makapagbigay aral po sa lahat ng makakarinig nito na umaasa ako na inyo itong kapupulutan ng aral. Nung mga panahong iyon ay nangungupahan pa lamang kami. Bali 2 palapag yung paupahan na yari lamang sa kahoy. Dekada 80 ang ito po ay mangyari. Bali sa itaas ay 4 na kwarto pero 2 na lang ang may umuupa. Pagkat lumipat na yung 2 pamilya, sa katabing kwarto naman namin ang umuupa ay yung matalik na kaibigan ng tatay ko na isang matandang binata. Madalas itong wala pagkat palaging nasa biyahe. Isa kasi siyang truck driver. Bali yung inuupahan namin ay nasa bandang dulo at walang ilaw yung pasilyo. Kung kaya, madilim kapag gabi. Kapag inuutusan ako ng mga magulang ko, ay natatakot talaga akong dumaan doon. Pakiramdam ko kasi ay parang lagi akong may makakasalubong. Kung minsan naman, naiisip ko na baka bigla na lang bumukas yung pinto ng mga bakanting kwarto at pagkatapos ay bigla na lang akong haplutin. Kaya ang ginagawa ko, binubuksan ko yung pinto nung inuupahan naming kwarto at kinakalangan ko para magbigay ng konting liwanag kahit papaano doon sa may pasilyo. At tumatakbo talaga ako kapag dumaraan doon. Isang gabi nang muli akong utusan ng nanay ko na bumili sa tindahan ay nagulat talaga ako nang may makita akong figura ng isang babae na naroon sa may maliit na bintana ng pasilyo. Para iyong nakasilip sa may bintana at hindi iyon gumagalaw. Kaya natakot talaga akong umakyat. Ang ginawa ko, umikot ako doon sa may iskinita at sumigaw ako. Tinawag ko si nanay sa may bintana namin upang sunduin ako. Sinabi ko rin sa kanya na mayroong babae na nakatayo doon sa may bintana ng pasilyo. Nagalit ang nanay ko sa akin dahil kanina pa raw niya hinihintay yung pinapabili niya sa akin betchin. Pero sinundo niya pa rin ako doon sa may hagdanan. Pinagalitan niya ako at sinabing wala namang babae na naroon. At doon siya nakatayo mismo sa kung saan ko sinabi na may babae. Pagpasok namin sa loob ay pinagsabihan niya ako na iwasan ko ng manood ng mga palabas sa telebisyon dahil kung ano-ano na raw yung pumapasok sa isipan ko. Gustuin ko mang ipaglaban at ipagpilitan kung ano yung aking nakita ay hindi naman ako binigyan ng pagkakataon ni nanay. Kung kaya, nanahimik na lang ako.
Minsan, nang magkaroon ng pagpupulong yung mga guro namin sa paaralan, ay maaga kaming pinauwi. Sa takot ko na umakyat doon sa bahay namin, ay minabuti ko na lang na makipaglaro muna sa mga kaibigan ko sa labas. Hanggang sa makaramdam na ako ng gutom. Sinubukan ko pa yung tiisin, pero makalipas lang ang halos isang oras ay hindi ko na talaga kinaya. Kaya naisip kong umakyat na doon sa inuupahan namin. Naisip ko na bahala na. Nilakasan ko yung aking loob. Pero nang nasa harapan na ako ng hagdan, ay bigla akong natigilan. Nagdalawang isip ako. Bigla akong kinabahan. Kaya bumalik ako at niyaya ako ng isang kaibigan na magmerienda. Para hindi niya ako asarin at kantsawan, hindi ako nagpalata na natatakot ako, kung kaya nagpasama ko sa kanya. Nang nasa harapan na kami ng pintuan nung inuupahan namin, ay nagmamadali ko nang kinuha yung susi na nasa aking bulsa at binuksan yung kandado. Nung nakapagmerienda naman na kami, ay nagpaalam na siya sa akin at bababa na raw siya. Hindi ko naman na siya pinigilan pa at hinatid ko siya sa harapan lang ng pinto namin. At isinara ko na kaagad yung pinto. Makalipas ang ilang minuto, bigla ako nakarinig ng mga yabag. Tumayo ako at ininaan ko pa yung TV para marinig ko yung mabuti. At totoo nga, yung aking narinig. Mga yabag yun na para pong nagpapabalik-balik doon sa may pasilyo. Nung una ay para lang iyong naglalakad. Pero habang tumatagal, ay tumatakbo na iyon. Gusto ko sanang malaman talaga kung sino yung nasa pasilyo. At mapatunayan ko na rin kung tao ba talaga iyon umulto. Pero natakot ako. Kaya sa halip na buksan ko yung pinto at silipin iyon, ang ginawa ko ay umakyat ako sa may pasamano ng dingding at doon ako sumilip sa itaas. Hindi kasi nakasagad sa kisame yung pagkakayari ng dingding. May mga kahoy lang na inilagay na magkakatabi na siyang nagsisilbing mga harang sa puwang noon sa itaas. At nagulat talaga ako pagkat wala akong nakitang naroon sa may pasilyo. Kaya takang-taka talaga ako at nung ilapot, dahil patuloy ko pa rin naririnig yung mga yabag. Mabilis akong bumaba at nagpunta sa may sala. Makaraan ng ilang oras ay dumating na rin ang nanay ko. Nagsumbong ako sa kanya. Wala akong sinayang na sandali. Sinabi ko pa agad kung ano yung aking nasaksihan. Pero nagalit siya sa akin dahil hindi pa nga raw siya nakakaupo at pagod pa sa trabaho. Ay sinalubong ko na kagad siya ng magganong uri ng kwento. Aaminin ko, may kasalanan din naman ako. Kung kaya, hinayaan ko muna siyang makapagpahinga. Pero nang muli kong ulitin sa kanya yung tungkol sa kababalagang nangyayari doon sa inuupahan namin, ay hindi pa rin ito naniwala at pinagalitan ako. Sumama talaga ang loob ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw niya akong pakinggan at paniwalaan. Palagi niyang iginigit sa akin na ilang taon na kaming nakatira doon at minsan ay wala naman daw siyang naramdamang ganon o nakakita man lamang ng kakaiba tulad ng mga sinasabi ko. Ang totoo, napaisip din ako nang marinig kong lahat ng iyon. Hindi ko rin alam kung bakit nga bigla na lang nangyari ang mga bagay na iyon.
Dati-rati naman kasi ay wala akong nakikita o nararamdamang kakaiba. Kaya hindi ko alam kung ano ang pinagpugatan o bakit nagsimula yung mga kababalagan na iyon sa inuupahan namin. Hanggang sa bigla kong maalaala yung nangyari sa akin. Isang buwan kasi bago ang mga kaganapang iyon ay nahulog ako doon sa hagdan. Mataas yung hagdan, mga 12 baitang din siguro. Napilayan ako noon at dinala ako nila nanay sa kilalang manghihilot sa lugar namin na si Ma'am Tony. Mabait si Ma'am Tony. Puto lang isang paa nito kung kaya madali mo siya makikilala. Habang hinihilot niya ako noon ay may itinanong siya sa akin. Paano raw ako nahulog doon sa hagdan namin? Sinabi ko naman sa kanya na natalisod ako kung kaya nawala ako sa balanse at dumiretso ako doon sa hagdan. Nakita ko tumango-tango siya pero parang hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko at napabuntong hininga pa nga siya. Kaya naisip ko nung gabing iyon habang pinapagalitan ako ni nanay na baka may kinalaman yung pagkakahulog ko doon sa mayagdan at baka may alam din si Mang Tony sa mga nangyayari. Kaya kinabukasan, pagkagaling ko sa paaralan ay nagpunta ako sa bahay nila Mang Tony. Naabutan kong may nagpapagamot sa kanya kung kaya matyaga ako naghintay. Nang matapos na si Mang Tony ay hinatid niya na sa labas yung kanyang pasyente at nagulat siya nang makita ko. Pero parang alam na niya kaagad kung bakit ako naroon. Pinapasok niya ako at pinaupo. Nanong niya ako kung kaya raw ba ako naroon ay dahil sa mga kakaibang nararanasan ko. Nagtaka talaga ako kung paano niya nalaman niyon. Napatango na lang ako. Sinabi niya sa akin na hindi siya naniniwala na aksidente ang pagkakahulog ko sa hagdan. Dagdag pa niya, siya ay may kakayahang makita ang mga nagdaang pangyayari. Yun daw ang isa sa mga mabubuting ipinagkaloob sa kanya bukod sa panggagamot. At nang dumampi ang kanyang kamay sa aking binti sa unang pagkakataon, nung ipinagamot ako nila nanay sa kanya, ay mayroon daw siyang nakita at hindi umano iyon mabuti. Ipinagtapat sa akin ni Mang Tony na yung bahay na inuupahan namin ay nababalot ng mga masasamang espiritu at kanya akong pinag-iingat. Sinabi rin niya sa akin na dahil sa pagkakahulog ko sa hagdan ay nabuksan yung natutulog kong kamalayan nang mauntog at tumama sa matigas ang aking ulo. Yung binabanggit ni Mang Tony na nabuksan sa akin ay kilala ng marami bilang third eye. Nang magtanong ako sa kanya kung paano ko malalabanan yung mga sinasabi niyang masasamang espiritu, ay malinaw ang naging tugon niya sa akin. Wala raw akong dapat na gawin dahil wala akong magagawa para malabanan ang mga ito. Pagkat wala umano akong sapat na kakayahan. Ang pinakamabuti at tanging ko raw magagawa ay ang kumbinsihin ang aking mga magulang na lumipat ng bahay. Lisanin na raw namin yung inuupahan naming bahay na iyon. Kung kaya kinagabihan mismo nung araw ding iyon ay kinausap ko ang aking mga magulang at kinumbinsi ko sila na lumipat. Hindi sila makapaniwala na nasabi ko ang mga bagay na iyon. Pero ayaw nilang maniwala sa akin. Kahit pa nga nung huli ay pinagtapat ko sa kanila na aking nakausap mismo si Mang Tony.
at siya ang nagpayo sa akin. Dahil doon ay wala na akong nagawa pa, kundi ang maghintay na lamang sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nilakasan ko na lang yung aking loob. Nagsimula na akong makakita ng mga anino at makarinig ng mga nakakakilabot na tinig. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Nang minsang utusan ako uli ni nanay isang gabi, ay doon na nangyari yung kinakatakutan ko. Tulad ng nakakagawian, kapag ako ay inuutusan, binuksan ko yung pinto namin at kinalangan ko para magkaroon ng liwanag kahit paano doon sa may pasilyo. At madali rin ako makakapasok kapag ako ay bumalik na. Dahan-dahan ako naglakad sa pasilyo na nakikiramdam. At nakarinig ako ng yabak sa loob ng magkabilang kwarto na walang nakatira, na para bang sinusundan ako sa aking paglakad. Nang bigla na lang may humawak sa aking binti, kung kaya napasigaw talaga ako ng malakas. At bigla akong kinaladkad sa pasilyo. Pero wala akong ibang nakikita na naroon. Maya-maya ay sumilip si nanay sa may pinto at nakita niya akong hinihila na sa may pasilyo. Napatakbo siyang bigla at sinubukan akong hawakan, pero nahuli na siya. Pagkat naramdaman ko, naroon na ako sa may hagdan, at iyon ang huli kong natatandaan. Tumama ang ulo ko sa may baitang at nagdiling ng buong paligid. Nang magkamalay ako, ay naroon na ako sa ospital sa Pasig, nakilala noon bilang Rizal Provincial Hospital. May benda na ako sa ulo at may mga gasa ako sa binti at braso. Ilang araw din pala ako nawala ng malay at nakatulog. Nakita kong umiiyak si nanay nang lumapit sa higaan ko. Panay ang paghingi niya sa akin ng tawad dahil hindi niya ako pinaniwalaan. Hinanap ko sa kanya si tatay. Sinabi niya sa akin, abala daw ito sa paghahanap ng bagong bahay na aming malilipatan. Nang lumabas ako sa ospital, ay niyaya ko mga magulang ko na bumisita sa lugar namin dati. Hindi para puntahan yung dati naming tinitirahan, kundi para bumisita kay Mang Tony at magpasalamat. At may ginawa sa akin si Mang Tony nang kami ay magkita. Kanya akong hinulaan. Sinabi niya sa akin na sa pagsapit ko ng 17 ay meron ako matutuklasan na kakaibang kakayahan. At sa akin na raw ang pagpapasya kung akin iyong tatanggapin at tatahakin ang landas ng panggagamot o hindi. At nagkatotoo nga ang kanyang mga sinabi. Dahil lang tumuntong na ako ng 17 ay nagumpisa na akong makakita ng mga pangitain. Mga pangyayaring magaganap pa lang sa inaharap. Namangha ako nung una, pero habang lumilipas sa mga araw ay bigla ako nakaramdam ng takot. Hindi ko yun kinaya. Dahil kapag nangyayari yun ay parang naroon ako mismo, na habang nagaganap ang mga nakakakilab na pangyayari ay naroon ako at papahagi mismo. Kaya kapag may sinasabi o ipinakwento sa inyo ang inyong mga anak, ay matuto po tayong makinig at maging maunawain. Lawakan natin ang ating mga pangunawa sa kanila bago pa mahuli ang lahat.